32-bit version ng Call of Duty Mobile. Ang most requested video ninyo at gustong-gusto ninyong malaman kung effective nga ba at kung maganda nga ba yung effect ng 32-bit kaysa 64-bit na version ng ating Call of Duty Mobile. Gusto nyo rin bang malaman yan at gusto nyo rin bang malinawan kung ano nga yung diferensya ng dalawa na 64 and 32? Yan ang pag-uusapan natin at ituturo ko sa video na to. Kaya kung gusto nyong malaman yan guys, pagsimula na tayo pagkatapos ng intro. Let's go! So mga kapare ko, bago tayo mag-start, gusto ko munang i-explain si 32-bit and 64-bit. Ano nga ba yung differential ng dalawa at ano nga ba yung pinagkaiba ng dalawa? Bakit tinawag na 32 and 64-bit? So sa pinakamadaling paraan guys, let me explain yung pinaka-basic na pwede ninyo malaman about sa dalawang to. So yung basic na paliwanag dyan guys is all about data transfer. Okay, para sa mga hindi nakakalam, yung 32-bit is kaya niya lang pong mag-support or dedicated lang siya sa mga 4GB RAM. So hindi ibig sabihin 4GB RAM yung phone mo naka 32-bit ka na, okay? So ang ibig sabihin yung 32-bit version ng CPU, kasi CPU version siya mga pare ko, dedicated siya para sa 4GB RAM or supported siya for 4GB RAM. Ayun yung pinaka maximum dedicated and max na kayang patakbuhin or kayang isupport ng 32-bit CPU. Ngayon, si 64-bit naman mga kapare ko ay magugulat kayo kung anong RAM ang pinaka-supported niya, which is 16 billion GB of RAM. Yes guys, sobrang laki. 16 billion from 4GB to 16 billion GB of RAM. Saan ka ba, diba? Sa 64GB ka na. So ngayon mga pare ko, nalaman nyo na yung pinagkaiba ng dalawa. Ngayon, ang next tanong, pwede nga ba mag-install ng 32-bit version application sa 64-bit CPU or sa phone na meron 64-bit of CPU? So, let me explain mga pare ko, no? Unang-una mga pare ko, lahat na po ng CPUs natin is 64-bit support. Kasi ang pinakaunang release po ng 64-bit CPU na para sa mga Android and iPhone is noong 2014 pa at release to ng Apple, which is yung Apple 5S or yung Apple 5A CPU ata yung tawag doon, and yun ay nilagay lang naman mga pare ko sa iPhone 5S, which is yung kung meron kayo hawak na naka 64-bit na siya. Ngayon, kagaya nga ng tinatanong natin, balik tayo sa tanong ninyo, pwede nga ba mag-install? Yes, ang sagot yes. Ngayon, ang mangyayari kung ikaw ay naka 64-bit CPU at 32-bit lang i-install mo sa device mo, pag ginamit mo mismo yung application na yun, ang mangyayari doon is yung kung ano yung needed ng application, kung ano yung nakaprogram sa kanya na kinakailangan niyang gamitin na resources, yun lang din yung ibibigay ng CPU mo. Ang ibig sabihin, kung yung iyong CPU is 64 or yung pinakasagad niyang kayang gawin, yung application na gagamitin mo is 32-bit lang yung kinakailangan niyang specs, yun lang din yung ibibigay niya. So yeah, walang pwedeng maging limit doon. So kung naka 32-bit siya, 32-bit specs yung makukuha niya. Kung naka 64-bit siya, 64 specs yung makukuha niya. Ngayon, logical way, syempre guys, makakatulong siya kasi kagaya nga ng sinabi ko noon, 'di ba? The more na nagagamit yung CPU natin, the more na magkakaroon ka ng paglalag or yung mga minsan makakita ka ng stutter or FPS drop. So kung kagaya nga na sinabi ko kanina based sa description na sinabi ko na yung 32-bit is medyo optimized or fully optimized kaysa 64-bit, syempre ang sagot medyo makakatulong siya pero hindi ganon kalaki yung beneficial niya. I mean, ganon pa rin yung gameplay ninyo pero hindi masyadong gamit yung CPU natin kasi nga yung CPU natin is 64-bit and ang gagamitin niya lang is pang spec ng 32-bit. Nagigets nyo ba ako? Nagigets nyo ba yung logic? Yes guys, ganun lang. Ibig sabihin hindi masyadong mapapera sa CPU natin, bihira tayo magkakaranas ng FPS drop or lag kapag gagawin yan. Pero syempre gagamitin nyo pa rin yung method na restart method. So yeah, ganun lang yung pinaka basic explanation and sample about sa 32-bit and 64-bit. So kung gusto nyo siyang mas mapalalim pa, kasi nga kagaya na sinabi ko kanina, basic explanation and basic na pagbibigay lang ng information about sa dalawang version or yung 32 and 64-bit. So kung gusto nyo pa mapalalim yan, pwede naman kayo mag-search or ilalagay ko yung mismong context sa pinagsasabi ko dito sa description para mayroon kayong guide. Okay? So ngayon, magsimula na tayo sa pag-setup. Let's go! So mga kapare ko, nandito na tayo sa stage na kung saan isi-setup na natin yung 32-bit version ni Call of Duty Mobile. Pay attention kayo dito mga kapare ko dahil medyo tricky yung pag-setup natin. Kaya kailangan na hindi kayo magkamali dahil baka magkaroon kayo ng konting problema kapag nagkamali kayo ng pag-setup. Ngayon, simulan na natin kung paano mag-setup. Kailangan nyo lang gawin para sa phase 1 is i-install or i-download muna yung ating mismong
Call of Duty Mobile 32-bit version, which is link in the description. At kung hindi nyo pa alam kung paano i-download yung file ko, meron din naman tutorial dyan sa description, lalo na kung bago lang kayo sa channel ko, panoodin ninyo yon. So mga kapare ko, pagkatapos nyo na siyang i-download, kailangan nyo na lang gawin ay i-install ng Sir Archiver at ilalagay ko lang din yung link sa description. So ngayon kapag na-install nyo na siya o open nyo lang siya, ang gagawin natin dito mga kapare ko para sa phase 2 is i-rename yung data and OBB file ng ating mismong CODM para hindi siya mawala kapag dinelete natin yung mismong 64-bit. Ngayon ganito lang siya gawin. Punta tayo ngayon sa Android folder, hanapin nyo yung data folder, and dito sa data folder, hanapin nyo lang yung com.garena.games.codm, which is ang nakalagay dyan is, nandito lang banda sa baba, hanapin nyo lang yung bandang G kasi alphabetical order siya, hanapin nyo lang sa G, and then assurance nandito siya. So itong mismong folder na ito, kailangan nyo lang i-rename, okay, i-rename nyo lang siya. Click nyo yung mismong folder then click rename. So dito sa pagre-rename, hindi yung mismong re-rename yung buong folder. Kahit maglagay lang kayo ng konting icon o kaya symbol. So ngayon maglagay tayo ng 0. Lagay nyo lang kahit ano, basta wag nyo lang masyadong habang para hindi na kayo mahirapan mag-delete mamaya. Pagkatapos nyo nun, click nyo lang yung OK. And then punta tayo ngayon sa ating device memory ulit at hanapin ulit yung Android folder dahil hahanapin natin yung OBB folder, which is sa OBB folder, hanapin nyo lang ulit yung com.garena.game.codm, which is ito. Kailangan nyo gawin dyan, i-click lang ulit siya, long press, then click rename para ilagay ulit yung nilagay natin kanina. So kung anong nilagay nyo symbol dun sa data folder, ganun na lang ding symbol yung ilagay nyo dito sa OBB folder. Kung nilagay nyo ng 1 or 2 o kaya 3, kayo nang bahala dun. So sa akin 0 yung nilagay ko, 0 din nilagay ko dito. Pagkatapos nyan, pwede na nating i-delete mismo yung ating Call of Duty na 64-bit version. So kailangan nyo gawin, pumunta ngayon sa ating application and uninstall nyo lang siya. So huwag kayong mag-aalala mga pare, kapag in-uninstall na siya, hindi mawawala yung data ninyo, basta na-rename ninyo mismo yung ating OBB and syempre data file para wala kayong problema. So pagkatapos nun, click nyo lang ulit yung Sir Archiver, hanapin ninyo ngayon sa ating download folder yung ating Call of Duty 32-bit version natin. So hanapin nyo lang sa ating download folder kasi automatically dun siya madadirect kapag katapos siyang i-download. So hanapin nyo dito, download folder, and then hanapin nyo yung tinatawag ng Call of Duty. So dahil nga alphabetical order to, hanapin nyo sa C kasi naka-alphabetical naman siya. Hanapin natin. Oops. So ito siya guys mga kapare ko, yan, no? Yung Call of Duty Mobile 32-bit version, click nyo lang siya and then click nyo lang yung install. So dito nyo na mismo install sa application. Pagka-click nyo ng install, wait nyo lang siya guys mag-success kasi automatically na magsa-success na yan kapag in-install natin. So wait na ninyo lang siya matapos. Huwag kayo mag-skip, huwag nyo kailangan siyang kung anong gawin ninyo. Make sure na tama yung gagawin ninyo dito. So done nyo na lang pagkatapos mga pare ko. Ngayon mga pare, pagkatapos na ninyong gawin yung phase 3 natin, all you need to do is gawin yung phase 4, which is ibalik lang yung mismong mga data name or yung file name ng OBB and ang ating data folder kay Call of Duty Mobile, which is yung ginamit natin or binago natin kanina. Ngayon hanapin lang ulit natin yung Android folder, babalik lang ulit tayo doon, click nyo lang ulit yung data and then buburahin natin dito yung nilagay nating symbol or yung huling letra na nilagay natin kasi nga para ma-rename lang siya. Ibabalik natin siya sa dati niyang name, which is hanapin lang ulit natin siya dito. Okay, hanapin natin yung .garena ito guys, ito. Click nyo lang yan and then click nyo ulit yung rename. Sa rename, click nyo yung pinaka last digit na nilagay ninyo, then delete nyo lang. Ganon lang kasimple, delete nyo lang yung nilagay ninyo and then click OK. Pagkatapos nun, i-refresh nyo muna to, then pagkatapos yan, click ulit natin yung device memory dito sa taas. Click nyo ulit yung ating Android folder, hanapin nyo ulit and then click nyo yung OBB folder. Dito sa OBB folder, kung ano ulit yung ginawa natin, which is yung pag-rename, kailangan nyo lang ulit alisin yung nilagay ninyo symbol. So, kaya nilalagay natin yan, delete na natin, click nyo lang ulit yung OK, then refresh. So mga kapare, pagkatapos nyo nang i-rename nga yung ating mismong OBB file ni Call of Duty, click nyo lang siya. And then dito sa loob, kailangan lang din natin i-rename lang to. Ito mismo guys, napakadali lang i-rename kasi ito ay naka 64-bit format, yung 23126. Yung number na yan, kailangan nyo lang siya palitan ng 1. So ganito nyo lang siya gagawin. Yung dalawa guys, yung dalawa, hindi lang isa. So yung dalawang yan is naka 23126. Kailangan nyo lang siyang gawing 13126. Kailangan nyo lang siyang iset sa 1, okay? Ito
ito kasi yung 32-bit format niya para sa OBB. Okay? So, click lang natin dyan. Dun click rename. Gawin nyo lang siyang 1. Okay? Yan. So, pagkatapos nyo na siya magawang 1, well, all you need to do is mag-proceed na sa ating phase 4, which is yung gamit or pag-use ng ating mismong Call of Duty Mobile. Pero, bago nyo gawin yung mga pare ko, kinakailangan nyo munang i-restart yung device niyo. Mas recommended ko na i-restart yung device niyo, lalo na kung mabababa yung RAM niyo kasi nga, the more na gamit yung ating mismong phone para ma-reset yung mga application or mga background application yun sa background din nyo at hindi na mag-consume ng mismong RAM para magamit ninyo yan sa gaming. So, kailangan nyo gawin, i-restart muna and then proceed tayo in the next clip. Let's go. So, mga pare ko, ganito yung unang-una ninyo makikita kapag open ninyo ng mismong Call of Duty ninyo kakatapos ng ginawa nating method. All you need to do is allow nyo lang yung mga kinakailangang i-allow agay ng unang-unang install nyo kay Call of Duty. So, okay lang natin to. Allow natin yung pinaka-kinakailangan niya and then automatically na magre-resume na siya doon sa pinaka-una niyang pag-reloading yan. So, medyo bumaliktad yung screen natin. Anyway, so pagkatapos ng mga pare ko, automatically na magpo-proceed na yan sa Season 7 kasi ito na yung bagong season. Kagaya na sinabi ko kanina guys, make sure na hindi ninyo maiiba yung pangalan or hindi ninyo madidelete yung data file and OBB ninyo para wala kayong problema. Okay? Kinakailangan ma-rename ninyo, gawin nyo lang yung step. Kung medyo nabibilisan kayo, i-pause nyo lang and then balik-balikan ninyo. Ganun lang kasimple. Anyway guys, ito ko natatapusin muna yung clip dito para mapakita ko sa inyo yung example gameplay niya using 32-bit version ng Call of Duty Mobile. So ngayon, let's go. So mga kapare ko, the moment of truth, smooth nga ba si 32-bit? Ang sagot, yes guys, smooth siya. Pero gusto ko maging transparent sa inyo mga pare ko kasi yung pinaka first try ko kay 32-bit application as in yung pinaka unang-una kong dry testing nito, medyo meron talaga siyang stutter at saka lag. As in 100% naglalag siya. Siguro 3 games ko siya ginawa bago siya maging smooth ng kagaya nito. Yung unang-una kong gamit guys, kasi itong bagong setup natin, kakatapos na natin setup, kagaya na nakita nyo sa video kanina, hindi pa ako ulit naglalaro niya kung hindi ito na yung pinaka first na game ko using 32-bit ngayon. So, ang sagot, yes guys, smooth si 32-bit application pero meron siyang tinatawag na konti adjustment sa phone natin. Kasi mga pare ko, yung phone natin, kasi kaya na sinabi ko, 64-bit na halos lahat ng CPUs na ginagamit sa mga Android and iPhone. So, kung mag-i-install ka ng 32-bit, talagang mag-a-adjust yung CPUs natin. Siguro, kaya nagkaroon ako ng 3 game na medyo lag gamit yung 32-bit dahil yun dun siguro sa pag-a-adjust ng ating CPU. Kasi, kinakailangan niya talaga yung maging compatible dun sa 32-bit application. So, yun yung nakikita kong dahilan. So, feeling ko natural lang siya. And pwede rin naman din siya maging ano lang din, maging parang bug lang ng konti tapos gagana na ulit yung application. Kasi yun lang talaga yung basically na pwedeng maging explanation about doon sa paglalag or yung unang first game mo na paglalag talaga sa CODM using this 32-bit version. So sa 32-bit lang naman siya nangyayari, pero huwag kayong mag-alala guys, no? Mag-update tayo ng mga configs, lalo na yung mga requested video ninyo. Huwag kayong mag-alala, sa September mag-update tayo niyan. Anyway guys, dito ko na rin tatapusin yung video dahil humahaba na rin mismo yung ating discussion. So baka hindi nyo na rin masyado mapanood yung video. Hindi ko nga alam kung aabot kayo sa last part. So kung umabot kayo sa last part, huwag nyo naman kalimutan i-hit yung like button. And syempre mag-comment down dyan sa baba kung ano yung inyong experience about sa 32-bit na application na to. So yun lang guys, peace out, let's go.